pagabudlay sa mga Hudyo. Diskuryo siya. Sa di na kuan dili ko malampuson. Panaanang gabi, sa niabot ang discouragement ni Pablo, sa iyang pagpamatod na gingon, nga nagpakita si Jesus kaniya sa pananahon. Ano yan? Buhat 18:9. Ugon niya, misulti ang Ginoo ngadto ni Pablo sa pananahon na anang kagabion. Ayaw kahadlok, musulti ikaw, ayaw pagpakahilom, kaya ako makig-ubang kanimo. Walay taong nga magpasakit kanimo. Kay niini nga syudad aduna ko'y daghang pang mga katawhan. Discourage si Pablo, muuli na unta sa Jerusalem. Panang Diyos, nagsulti ka niya sa pananahon, ayaw. Panalipdan ko ikaw. Ayaw hawa kay naapa ko'y daghang mga katawhan niini nga syudad. Si Pablo mga kaigsunan, nilakaw na yun after 1 year and 1/2. Nihawa na siya sa Corinto. Niadto siya sa Ephesus. Pagpadto na sa Ephesus, nakadungog siya sa mga problema sa mga kaigsunan sa Corinth. Sa Corinth, mga kaigsunan. Daghang problema. Mainungdan na siya nagpadala sa sulat alang sa mga taga-Ephesus. May mga problema nga lokal igsoon dito sa Corinto. Pagkabahin-bahin, imoralidad, inakosaray, prostitution. Can you imagine that? Nakasulod ang prostitution. Busa, nagpadala siya og sulat ni ining unang Korinto, ikaduhang Korinto, mga kaigsunan. Ang mga problema dito sa Corinto mao, problema sa kaminyon may tungod sa panagbulag. Unya problema nga kung ikaw magbalaan, kinahanglan nga di ka magbinyo. Problema usab may tungod sa pagkaon nga gisakripisyo gihalad sa mga Diyos-Diyos. Unsay pamaagi sa pagsimba. Ug unya nagkayagaw sila sa gitawag spiritual gifts. Nagkayagaw isot. May tungkol na yung gasa sa sinultian. Speaking of tongues. Ang iglesia sa Corinto, daghang mga problema. Tingali tungod kay wala pa gyud maggulang sa pag-alagad ang mga kaigsunan dito. Mahinungdan nga mga local churches igsoon sa Corinto. Grabe ang problema. Kung imong ikumparar ang atong iglesia karon og problema sa Corinto, igsoon murag maura. Di ba? Si Pablo igsoon sa unang Corinto doon ay specific nga mga problema nga iyang gisgutan. Nga kini nga mga problema related sa atong problema karon. Mao nga naging siling White sa Acts of Apostles, page 301. Ang sinulat ni Pablo sa Corinto, usa sa mga labing bugat ug puno sa mga pagtudlo ug gamhanan ang iyang sinulat sa Corinto, 1 ug 2 nga mga Corinto. Amin yung mga kaigsunan, gikutahan kini sa mga historian, ug ilang nakaplagan nga sa Corinto igsoon adunay 4 ka sinulat. Dapat unta 1 Corinthians, 2 Corinthians, 3 Corinthians ug 4 Corinthians. Apan igsoon nawala kining maong mga sinulat. Naisgutan ka na sa Corinto pero nawala, wa makabot. Ambot ngano. Sa wala pa masulat ang ikadawang Corinto, nagpadala na si Pablo ug laing sulat, dapat kato mo ikaduha na unta. Nawala man. So nagpadala po sa laing sulat, mo ning naay 2 Corinto. Unya mga kaigsunan, ang ikadawang Corinto nagasaysay may tungod sa mga tumutuo nga napiktado sa lokal nga kultura. Kana igsoon, importante kayo na ang lokal nga kultura.
mikailap ngadto simbahan sa Corinto. Ilang gipadako ang ilang pag-indigay o gahom sa lapi. O si Pablo igsoon, lahi ang iya. Wa ko'y laing gidala kaninyo. Sige ni Jesus ragyod ang ilansang sa Kalbaryo sa krus. Samtang mga taga-Korinto, ilang giadaptar ang kultura nga supak sa kabubuton sa Dios. Mao nga nagyingon si Pablo sa 2 Corinto 2:4. Ug pinaagi sa mga kasakit ug kagul sa akong kasing-kasing ako nagpadala og surat. Pinaagi sa daghang mga luha. Dili tungod kay himuon ko kamo nga mag-uul usab. Apan aron kamo makasabot nga ako nagsulat nini ubas mga luha tungod sa akong paghigugma kaninyo. Si Ellen G. White nagaingon may tungod sinulat ni Pablo sa Corinto. Ang pagwali sa mga balita sa Corinto, kining si Pablo nagasunod sa nagkalilain mga buluhaton gikan pa sa Athens. Apan siya determinado gayud ni adto sa Corinth lain ang iyang approach sa kining Athens. Sa Athens section binaliway gyud ang katarungan sa mga philosophers. Baylo-baylo gyud, sangka-sangka gyud. Apan ang iyang pagministri sa Corinto wala gipaagi og argumento, wala. Ang iya ra gyud mo unsa na iyong problema diha, ang akong gidala ninyo sige ni Jesus ra gyud nga gilansang sa krus. Nagplan si Ellen G. White. Sometimes Pablo nagunahon nga mobiya na siyudad ngadto sa lain nga mga dapit. Apan ang Dios nagpakita kaniya sa pananawon niya ng gabi ug mingon, ayaw kadlok. Musulti ikaw. Kaya pa ko'y dagang mga tao ni nga siyudad. Nasabta ni Pablo nga kinisugo ni Gunisos nga magpabilin siya sa Corinto. Kaya doon ay pasalig sa Dios nga ang mayong balita mutubo o ang dako nga simbahan magadala sa bandila ni Gunisos. Ellen G. White, Sketches from Life of Paul, page 106 and 107. Sa diya nga nawa na des Pablo ni ining mga simbahan sa iyang pagdumala, matag karon og unya magpadala siya og mga sulat. Mo na kanainso kanang mga sinulat ni Pablo. Nga bugat nga mga mensahe nga gidawat ang pulong sa Dios. Kini nga mga sinulat nga gipadala ni Pablo, wala kini mga pundos Corinto. Gidala-dala kini sa nakalain mga simbahan nga silingan, gibasa sa kadaghanan igsoon. Karon igsoon mo ato ta sa sipong na gyud pagsumada. Abi ninyo, sa karon atong gidawat diretso na si Apostol Pablo sinugo sa Dios. Sa pagkakaroon, nga naman, nagbasa man ta. Pero ibutang kuno sa inyong hunahuna, kamo kuno ang nagpuyo ni atong panahon na. Dahil may kalit lang buto sa Pablo, mayon ni ako kay gisugo ko sa Ginoo. Ni ako kay gipakita ko pananahon. Hunahon na mo, sayo na nato, dawato nigsoon. Muna magpasalamat kita, wata matawas pa nun Pablo, kay muragahe kita mo to, mga kaigsoon. Sumato ta igsoon. Ang iglesia sa Corinto o Athens, duha ang giatubang nga problema. External nga problem o internal nga problem. Doon ay problema sa gawas. Apan doon ay problema sa sulod. Mao nga si Pablo tapos nagkapoy sa Corinto sulod sa usa og tunga ka mga tuig, nagpadala gyapon siya og mga talambagan ngadto kanila. Kay na hasol siya sa daghang problema nga iyang nabaluan sa mga kaiglesia sa Asia Minor. Mga kaigsuonan.
Ang mga Kristiyano sa Asia nagatubang sa kastigo sa mga pagano, mga pagpasumangil, mga bakak nga accusation batok kanila. Kaya ang mga Kristiyano dili man mo selebrar sa selebrasyon sa mga taga-Korinto nga mga hintil. Sa mga pagkaon gihalad sa Diyos, di sila mukaon. Busa giakusar sa mga taga-Korinto nga dili Kristiyano nga kining mga Kristiyano mga pagano ni. Kaya alang kanila way lain gyud nga simbahon, mao ra gyud ang emperador sa Roma. Busa kung magsimba kag lain pagano ikaw. Wala kay Diyos, rather atheist ikaw. Mo ning accusation igsoon. Dahil king ng pagyud nga kanang mga Christians mukaon na gunod sa tao. Kaya celebrar sila sa Last Supper. Nga naging kinimaya ko unod ka na ninyo. Kinimaya kong dugo im na ninyo. Naghimo pag yung masugilanon nga ang mga Kristiyan. Naghalad sila mga anak sa ilang mga Diyos-Diyos. Grabe son. Og nagatubang sila sa persecution. Diining mga tao nga nagsimba sa ilang emperador. Busa mga kaigsunan, mo niyang gatubang sa kapanahon ni Pablo mga kaigsunan. Ugo niya ang mga kaiglesiyahan dito sa palibot. Adunay na konflikto sa batok sa mga Hudyo. Batok sa mga Hudyo. Kaya kining Kristyanismo, gikan man ni sa Judaism. Mao mga kaigsunan, nga dunay dakong kagubot dito sa Korinto tungod sa duha ka problema. Problema sa tagagawas, problema sa tagasulod. Mga kaigsunan. Mao ni igsoon ang dako nga problema nga giatubang nga nagkaguliyang ang mga taga-Korinto. Tungod kay sa gawas na misunderstood ang Christianity. Ang mga tao nang walay Diyos kay dapat ang sibawon emperador gyud sa Roma. Adili na sila matinabang sa atong sosyedad. Kay dili mo-apil sa atong selebrasyon. Kita mo na mga kaigsunan. Apan sa sulod, ang giatubang sa Korinto sa man, immoralidad, prostitution, divorce, mga kaigsunan, factionalism. Mao ni mga kaigsunan ang mga problema nga giatubang. Karon mo ato tas practical application. Kining problema nga giatubang ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto o sa silingan ng mga kaiglesiyahan. Pagkabahin-bahin. Pagbinulagays kami niyon. Kita mo na. O gani igsoon. Doon na pa'y kaguliyang nila mahitungod sa prostitution. Grabe ang immoralidad. Karon igsoon mangutana ta. Kining external nga problema niya karon sa atong kapanahunan. Problema nato sa gawas, naidaghan nga kita mo'y nasintro igsoon sa ilang pangunahon nga di kita maayo. Apan sa sulod igsoon, doon na po'y problema. Sama sa Korinto, factionalism, panagbulag sa magtiayon ni ani sa atong iglesia. Immoralidad. Grabe igsoon. Grabe. Mga apostasiya. Giatubang na sa mga taga-Korinto igsoon. Busa, kung ato ning i-apply sa ato karong nga kapanahonan mo kinang ako ngayong kaninyo sa presente ang atong iglesia nagatubang usab sa mga apostasya mo kinahanglan kita mainampingon. Mga opisyalis sa iglesia paminaw kamo. Mainampingon kita sa atong iglesia. Nga kung dili klaro ang bisita, kung kinsa na siya, ayaw ninyo patindugas pulpito sa Sabbath School lison igsoon. Kaya wa pa tayo klaro. Wata kabalong nga gikan ka na sa offshoot nga kalihukan. Ha?
Ayaw gyud ninyo. Kay kanar ba gyud sila? Practical application niya. Dadun nila health message. Ay mayo ni, kay para sa may panglawas. Muliktura sila, last day events. Ay mayo ni, kay last day events. Panuwala naman sahib nga kini mga paon lang. Mga lipat-lipat lang ni. Kaya tumoy sa ilang mensahe, dadun ka mo sa ilang kalihukan. Sa walay paglipod-lipod, nganla nato kini nga mga kalihukan. Aron kita magkapangandam. Mao kini ang gitawag modus operandi. Mao kini ang estilo. Health message. Last day events, ilan ang paborito nga doktrina. Kita sa bigsoon. Interesado ta kayo. Mo na'y mga paon nga gigamit sa mga Davidian atungan lang igsoon. Sa mga reform, sa mga retinine, o karong bago, karang gitawag tunity, karang barang espiritu dili, persona, duha na lang, aman o anak. Magbantay kita. Kaila kitang butangag paon na sila magmaster sa paglicture sa mga panglawas. Magmaster sila may tungod sa last day events. Magmaster sila sa mga history. Pandi ay, ang tumoy na anak, dadon ka mong ngadto silang pagtulunan, magbantay ka mo ni anak. Mao na yung problema sa panahon ni Pablo. Ako magingong kaninyo, do not deal with these people directly or indirectly. Ayaw kayo. Usayig son, muingon na ta, malain man po pastor, nga di po ta mo abi-abi. Lain po pastor, di nato pagkanon. Waman ta mag-iun di nato pagkanon, pero basta kay dili lang yun ta magpapuyo sa atong balay. Dayon, pamalihugon dayon mo, Brad. Pang-imbitar sa atong mga kaigsunan, kay mag-istorya-istorya ta dispulong sa Diyos. Mo ang teknik igsoon. Ang ako lang, ayaw na mo pakigdil. Pagtanaw na to nga mo ni, ayaw. Lingkod ra mo diha, kung musimba mo, kay di man ta mo abog sa mga tao, di man nato sila pahawaw. Lingkod mo, but never nga persultiyo nato sila. Lingkod mo, never nga atong pawalihon. Ako nang gidala ka ninyo kay, pipila ka mga iglesia nga nagkaguliyang tungod kay ilang gigamit kining mga offshoot nga kalihukan sa sulod sa simbahan. Mga kaigsunan, ang practical application mo ng apostasya sa panahon ni Apostol Pablo sa Corinto. Mao gihapon ang apostasya karon. Magampig kita magbantay mga kaigsunan. Aron dili kita madala sa lipat-lipat sa kalihukan sa mga offshoot nga kalihukan. Magapo kita alang sa pagtapos. Salamat to Diyos nga imong gatagan kami og pagturunan metod sa kinabuhi ni Pablo. Among nakita unsa ang iyang dedication sa pagwalis may balita. Unsa ang iyang burden o lulan kabalaka sa mga katawhan nga gisamok sa Corinto. Unta mo sa kinaamong bation. Ang magabati kami nga kami mga sinugo nimo sa pagwalis may balita. Magabati kami nga ikaw nagasugo ka namo sa pagpanalipod sa kaputli sa iglesia, batok sa kalihukan sa apostasya. Salamat ikaw. Naghatag ka namo niini nga pahinumdum. Kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.